Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, welcome to the program. At sa Facebook and... Ikaw ba si alias Ninong Boy? Hoy, hindi kita inaanak ha? Ba't nyo pinatata sa akin ang kamay ko? May nakapagsabi sa amin na may kinalaman ka sa illegal na transaksyon ni Doc Franco. Ikaw yan! Hindi ko kilala si Doc Franco. Ang kasama ko lang dito, si Chang Susan at saka si Bonito J. Tigilan nyo nga ako. Paalisin nyo ito. Ay, kamay mo. Ikaw may karapatang manahimik. At sumulang kay Bo. Tahimik dyan. Sabihin mo ay magiging pabor or laban sa'yo. Ang ganda mo pa naman. Kauman, ha? Ang lakas-lakas mo manghawak. Kailangan! Anong kailangan? Kailangan na malakas ang hawak ko sa'yo. Bakit? Dahil alam kong tatakas ka. Hindi ako- Kitang-kita sa hindi ako CCTV na tatakas. kasama ka ni Doc Franco. Hindi ko kilala si Doc Franco. May kinalaman ang kasama ka ba? ko si Chang Susan. Parang nakawa. Ayoko! Ang lakas! Jay, welcome to the program. Maraming salamat. Ang hirap pala talaga mag-artista. Hinihingal po ako. Thank you very much. Thank you rin. Welcome once again. Yes. Jay's first time. Please. Ayos. Dali. Hinihingal po ako doon. Hiningal po. Maraming salamat dahil sa makiling. Tinututukan po ng ating mga kapuso ng sambayanan. Congratulations! Kumusta? How is it? Lalo na off-cam sa paggawa ng makiling. Sobrang masaya po kami sa set kasi parang pamilya na talaga kami. Minsan, aminin naman po natin, madami talagang waiting time sa taping. So, inaaliw namin yung sarili namin by spending time with each other na halimbawa kapag break time, mag-uusap-usap kami na, uy, gusto mo ng pagkain, tara bili tayo. Mga ganun. So, ang bonding din talaga namin ay food. At nung tumaas yung ratings namin, may mga nagpaletsyon. Wow! Diba? Sana naman minsan ay kami mapadalhan ng lechon. How is the experience, Jay? Ako, Tito Boy, sobrang thankful ako sa Makiling family kasi yung tiwala na binigyan nila sa akin para gampanan yung role ko. And yun kasi yung mga cast ng Makiling, mga naka-work ko na rin before. So medyo talagang off-cam, napakagaan nila katrabaho. And parang isang pamilya lang na masaya every time na nagtitaping. Okay, pag-uusapan natin mamaya yung playing kontrabidas. Yeah. Pero wala ka pang karanasan na nakurot ka na o di kaya tinitigan ka ng masama, Thea? Ang madalas po yung mga lola. Anong sinasabi? Nanggigigil po sila. Naalala ko noon, parang nasa gas station ako, restaurant. Tapos may lola na lumapit. Eh, ito nakakagigil ka. Tapos kinurot na ako dito. So, wala nang magawa. Ang Makiling is one of the highest rated shows sa GMA Afternoon Prime. Yes. Sa inyong palagay, bakit tinatangkilik ang Makiling? Para sa akin po, kasi I think Makiling is relatable. It's about family and it's also about bullying. Though madaming scenes about bullying, pero Makiling is against bullying at pinapakita namin sa show namin na ito yung mga hindi dapat ginagawa dahil nakaka-apekto talaga to sa tao hanggang sa paglaki niya, sa pagtanda niya. At dahil sa pagtalakay sa mga masiselang topics na ito, Yes. na-elevate yung discussion Yes. about bullying, di ba? Usapang kontrabida naman tayo. How easy, how difficult is it to play kontrabida, Thea? Para sa akin po, parang second nature. Parang second nature. Parang Gusto ko yan. naging outlet ko ang pagiging kontrabida. Paano? Yung mga emotions na naiipon. Kasi aminin natin, may mga times sa life natin na meron tayong mga emotions na hindi nalalabas. So dahil sa mga eksena at roles na nakukuha ko, doon ko nalalabas yung mga emotions without hurting anyone. Tama. At saka ito'y pagbabalik kontrabida mo. Yes. Ikaw naman at saka si Doc Franco, anong pinaggagawa niyong dalawa? Yan, ako kasi dito yung character ko dito, Tito Boy. Partner ko dito si Thea, isa kaming PBI agent. And PBI na ang ibig sabihin ay?
Philippine Bureau of Investigation. Mga investigador kayo. Because you are a reservist, di ba? Yes, Air Force. Philippine Air Force. Nakakatulong ba? Opo, Tito Boy, actually, yung mga, like, pag kami ng baril, kunyari, meron kami mga kalaban. Okay. Kunyari, gaganyan kami. Oh! Daba! Kamay sa ulo! Ulo. Ganyan. Tapos, Daba! Daba! Bilis! Daba! Dapa? Yan. Mga proper na hawak. Pagkadapa. Pagkadaba mo niyan, siyempre, pupusasan na namin kayo niyan. Pag ano, hanggang sa huli na. Pusasan mo ako. Pusasan. And then? Tapos tayo, bilis! Grabe ito. Ayan. Ganun, Tito Boy. Nakatulong siya, Tito Boy, actually. Kasi, Okay. Your training, kumbaga, prepared you for this role. yes. Para, ano rin, like yung mga gun handling, ganun. So, kasama siya. Sa Maganda yan. training. Hoy! Ano dyan? Okay. Taas kamay! Dapa! Daba. Dapa! Dapa! Sir, wala akong ginagawa, sir. Hindi. Kasama ka ni Doc Franco. Dapa! Dapa! Sir, Hindi! Dapa! Daba! Dapa! Ito, ano? Yan! Okay. Okay. Yan. Okay, yun. Pwede. Pwede po Pwede kayong maging PBI agent. agent. PBI. Ang sarap siguro maging kontrabida, no? Yung sinasabi mo na ilalabas mo lahat. Yes. Pag-usapan natin ang kontrabida sa karera. Mga kontrabida natin sa karera. Kayo ba'y may mga karanasan na may mahal sa buhay, nanay, tatay, kapatid, kaklase, best friend, na humadlang, hindi naniwala, na tinawaran ang inyong kakayahan mag-artista? Mga taong humindi, nag-audition, wala ka namang talent, you're not gonna make it. Don't even try. Do you have stories? Ako po, wala. Very supportive po yung... Walang kontrabida sa buhay mo pagdating sa karera? Wala po. More on sarili ko yung kontrabida. Kasi talagang nagsimula po ako dito sa show business na hindi naniniwala sa sarili. So, nung lumaban po ako nung sa Protege Season 2, kasi syempre, contestant, kailangan competitive ka. And usually, ang nangyayari sa contest, you compare yourself to others or nakikipag-compete ka sa ibang tao. Nung time na yon, I was just competing with myself. Pero ang hirap nun. Kasi syempre katabi mo whether you like it or not, you're judged also from the point of view of kung sino ang iyong kalaban. Ikaw, Jay, may mga pinagdaanan kang ganun? Auditions? Nung starstruck din kasi galing din ako sa isang reality show. Anong audition piece mo? Kasi galing ako from Laguna rin. And talagang probinsyano ko. So wala akong alam about sa mga auditions. And basta may alam lang ako na isang sayaw, which is kay Justin Bieber nun. Kasi uso pa siya nun dati. Hindi ko naiintindihan. Ayun. Kailangan ipakita mo. Ayan, ako yan, yung mga ano, yan. Yes. Bakit so 19 years old ako that time. Parang ano bang sayo ko nun? Beauty and the Beast, mga ganun lang. Tapos mga, basta gumaganyan-ganyan lang ako nun. Ayun, ganyan-ganyan lang ako nun. And then, Uy, ang galing mo ha. Ganun-gan. Pati ako napapaganong-gan. parang lang bulate. Okay, and then? And then, Anong hindi nyo malilimutan na rejection? Nung sinabihan ka talaga, no, you're not gonna make it. No, you're wrong for this. Ikaw, Jay. ako, Tito Boy, nung nag-audition ako sa isang role, na akala ko, ako na yung makukuha, pero biglang nagpalit. Pero, ano naman yun, at least naging, nagawa ko yun sa motivation na ipagbutihin pa. What I'm hearing is that pag ikaw nasabihan ng hindi positibo, ng something negative, Tama. lalo na if it's coming from a place of constructive criticism, pakinggan mo lang at improve mo ang sarili mo because that can trigger self-improvement or Yes. that can trigger improvement. Yep. Para sa'yo dahil doon ka matcha-challenge na alam mo naman maganda ang intensyon. Ikaw, Thea, may naalala kang rejection, auditions, sinubukan mong role? Meron po, pero hindi naman directly sinabi sa akin. It's just that walang nakarating na update. And if meron man, nalaman ko na Dahil hindi umasa na, ka? Yun po yung ginagawa ko, hindi ako umaasa. Okay. And kapag mapaltan man yung role ko, isipin ko na lang na, it's not the project for me. not for me. Yeah. Paano mo natutunan yan? Because that's a good attitude. I think how my parents raised me. Out of love, minsan, hindi tayo nagsasabi ng totoo doon sa mga batang mahal natin, pamangkin, anak, na
binibigyan natin sila ng ilusyon na ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamagaling kumanta. Sometimes you have to say to love, anak, hanapin natin kung saan ka pinakamagaling. And I think parents, guardians should not be afraid to tell the truth doon sa kanyang alaga, sa kanyang anak, kasi doon mag-i-improve talaga yung bata. Look at it. Today, you're making life miserable for a lot of people in Makiling. Jay, let's do fast talk. Kaya kasi tapos na yan eh. Wow. Okay, we have 2 minutes to do this and our time begins now. Jay, malakas ang loob o malakas ang sex appeal? Malakas ang sex appeal. Maganda, matalino? Talino. Twerk, kaldag? Kaldag. May time machine ka, anong panahon ang babalikan mo? Childhood. Bagay na nasa bucket list na di mo pa nagagawa. Tumalon sa aeroplano with parachute. Okay. One word, describe your ideal girl. God-fearing. Kung hayop ka sa zoo, ano ka? Leon. International celebrity na gusto mong maging BFF. Hoy, sino ba? Si Denzel Washington. Pinaka-wild na ginawa nung bata ka. Mabarangay. Magaling o maabilidad? Magaling. Nakailang girlfriends na? Less than 10. Kailan ang first kiss? Grade 6. Taong huling nagpaiyak sa'yo? 2019. Parang kilala ko yun. Charis! Hindi. I mispronounce it. Taong nagpaiyak sa'yo. Taong. Aha. Kalaw taon. Taong. Basta yun. Ayun na. Ginagawa ka ba gustong mag-emote? Mag-music. Unang tinitingnan sa babae. Mata. 1 to 10, score mo bilang boyfriend. 9.5. Walang ilaw, walang tubig. Walang ilaw. Dumating sa bahay si Taylor Swift. Ano ang unang gagawin mo? Kakanta kami. Ano ang flirt style ni Jay? Okay. Maraming girls o maraming pera? Maraming pera na lang. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Chocolate. Best time for chocolates. Happiness na lang. Best time for happiness. Anytime. Ako si Jay Arcilia. Magiging kontrabida ako kapag Magiging kontrabida ako kapag inapin nyo ang pamilya ko. mabuhay si Jay Arcilia, mabuhay ang Makiling. Bakit ka nabarangay? Unang tanong. Pangalawa, hanggang saan nyo kaya ipaglaban ang pag-ibig? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abo. Back on the show, kasama pa rin po natin si Jay at si Thea, members of the cast of Makiling, the show na sinusundan po ng Fast Talk araw-araw. Napakaganda po. Let's go to Barangayan. Tell us a story. Ba't ka nabarangay? Nung kabataan ko, Tito Boy, napasama ako sa isang trouble ng mga kabataan. Okay. Ganun. And then? And then, ayun. Pero hindi naman nalaman ng parents ko yun. Ngayon alam na nila. Ngayon alam na nila. And tapos na yun. So, kakulitan ko nung bata. Ano to? Trouble as in my encounter? Ganon? Yes, parang ganun. Anong natutunan mo doon? Maraming bata ang nanonood. Anong natutunan mo doon sa face ng buhay mo na, di ba, napapasali ka Yes. sa rumble, minsan hindi mo nga alam kung bakit. What did you learn from that experience? Natutunan ko noon na walang maitutulong sa sarili ko kung doon ako lalaki sa mga ganong gawain. And ayun, talagang that time parang naisip ko sakit lang ng ulo na bibigay ko sa magulang ko. And ayun, wala siya naitulong sa buhay ko nung that time. Hanggang saan ang kaya niyong ipaglaban ang pag-ibig? Ako hanggang sa kaya ko at titigil ako kapag nakita ko na hindi ko na nire-respeto sarili ko. Hindi ko na nare-respeto yung sarili ko, hindi ko napapakinggan yung sarili kong boses until nung na-feel ko na I'm drowning. And then, ang hirap kasi, ang hirap kumawala sa routine at na, anong tawag? Nakasanayan. Yeah, Kasi nakasanayan. nasanay ka na,
Ang hirap bumitaw. Correct. People pleaser ka, tapos nandun ka pa sa ayaw mo makasakit dahil you don't wanna be different, tapos may barkada or may mga set of friends ka pa na sunod ka lang ng sunod, you can get lost. Yes. I like your word. Nalunod ako, I was Yes. drowning. Na-feel ko yon. It was just recent, parang 2 years ago lang. And sarili mo lang yung makakatulong sa'yo. Yung realization na yun, Yes. Thea, ikaw ang nakarealize na, teka muna, hindi na ito tama. Yes, kasi nakaka-feel ako, ina-anxiety ako. Pagkagising pa lang, may palpitations ako nafe-feel. Tinry ko pang pumunta sa Tagaytay for a wellness overnight staycation para lang sa sarili ko. Tapos yun nga, na-realize ko na I'm always doing things for others. Yeah. Bakit di ko naman tulungan yung sarili ko and step up and say no? Pero pagdating sa relasyon, anong pagkakataon ang masasabi mong, teka muna, hindi ko na nire-respeto ang sarili ko? Kapag hinahayaan mo yung tao na, yung kapartner mo, pag hinahayaan mo yung kapartner mo na may nasasabing mga salita na hindi pala okay sa'yo, isa yun sa mga hindi pagrespeto sa sarili mo. Kasi tinatanggap mo siya, nasasaktan ka, and yet, hindi ka lumalaban for yourself. I'm learning. And you have to express it. Yes. You have to let your partner, you have to let your girlfriend, boyfriend know Yes. that what you're saying is not okay. Yes. And it can be said better. Yes. And I would safely assume na hindi ka magto-tolerate ng physical harm. Yes, of course. Diba? I think that's non-nego. Kasi you're talking about words. Pero hindi ko sinasabi na less painful po ang salita. Minsan, hindi minsan, masakit ang salita. Masakit ang saktan ka physically. Yes. But these are non-negotiable para sa'yo. Hanggang saan mo kaya ipaglaban ang pag-ibig? Kanina napag-usapan namin kasi ni Thea, yung basta, ang sabi ni Thea, alam mo na hindi ka na nire-respeto. Ayoko na. Ikaw. Sa akin naman, pag yung like toxic na talaga yung relationship. Or What is toxic for you? Sa akin, yung toxic, yung partner yung hindi nire-respeto, and isa pa dun yung parang wala nang time sa'yo. And parang mas gusto niya gawin yung mga gusto niyang gawin, and Not necessarily bangayan ng bangayan, ha? Ito yung walang oras walang sa'yo. oras na sa'yo. Yun naman sa'yo ang toxic. Toxic. Sino ang mga pinakamalalaking kontrabida sa inyong mga relasyon? Communication Yun. ang kontrabida. Bakit, Thea? In any form of relationship naman po talaga, mahirap talaga ang communication. Kasi, syempre, you're dealing with another person na iba yung ugali, iba kung paano sila lumaki. So, halimbawa, ako, someone who's in this industry na ma-vocal sa expressions ko, sa mga emotions ko, and then you meet someone na hindi ganun yung kinalakihan, ang hirap. Kasi, mafe-feel mo na parang hindi ako tinotrust, then mag-overthink ka na and everything. So, I think, sa kahit anong relasyon, kailangan talaga na matutunan yung proper communication. Ikaw, Jay. Sa akin, siguro yung kontrabida sa relationship. Anong pangalan? Ano? Hindi, joke. Huwag pa dito. Siguro yung mga nakapaligid din. Siguro mga like, kasi syempre, Mga nakapaligid na ayaw ka? na di lang ayaw or mga temptations, mga ganun like that. Okay. So, syempre, kailangan sa isang relationship, kailangan yung honesty, loyalty, and syempre yung trust. And love. And love. Bilang pagtatapos po ng aming pag-uusap na napakaganda, you know, yung people ask me, what do you get from your 20-minute conversations with people? I learn. Dami ko natututunan. And one of the most important takeaways is that iba-iba talaga tayo. Iba-iba tayo ng pamantayan. Yes. At ang mga pamantayan na ito, lalo na if they're coming from a place of love and responsibility, ay dapat pakinggan. Kasi the more we understand others, mas naiintindihan natin ang sarili natin. Pero bilang kontrabida, ito isang role lamang. We have this line. Paano nyo sasabihin, kayo dalawang magkaibang aktor, how would you deliver this line? At ang linya po ay, sabihin nyo sa nanay at tatay nyo na magpadala ng tama. Hirap na akong mag-budget. Ano ako? Nagmamagic ng pera? Palagay mo ba siyang Susan, magaling ako? Yung pagka-deliver ko? Yes, yes. Katulad yan, binubola ako. Hindi ako tinake to.
Sige, unahin nga natin. Tayo tayo para ano. Halimbawa lamang. Jay, ikaw ang mauna. And your camera is there. 4, 3, 2, 1. Action! Sabihin niyo sa nanay at tatay niyo na magpadala ng tama. Hirap na akong mag-budget. Ano ko? Nagmang-magic ng pera, ha? Saya? 4, 3, 2, 1. Action! Sabihin mo sa nanay at tatay mo na magpadala ng pera ng tama. Hirap na ako mag-budget. Ano ako? Nagmamagic ng pera? Maraming salamat sa inyong dalawa. Mabuhay kayo. Mabuhay ang Makiling. Thank you. Thank you for being here. Maraming salamat. Once again, invite everybody to support Makiling. Mga kapuso, panoorin niyo po ang Makiling Mondays to Friday po yan, 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Mga kapuso, Makiling, every weekdays po yan, 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. And thank you po sa lahat ng mga taga-subaybay. Yes. Jay, salamat. Thank you, Tito Boy. Saya, salamat. At habang tayo nagpapaalam, sayaw ka lang dyan. Sige na. Request to ni Tatay Romel. Habang TikTok, Tito Boy. Yan. Naitay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso, araw-araw. Be kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Just one, isa lang. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. Voice of Lacanela de Malacay, thank you. Chris Jasler, thank you. Salamat. Thank you. Salamat.